Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Attorney Raymond Palad, ang abogado ni Ramil Madriaga. Magandang hapon po, Attorney Palad, and welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang hapon din, Ninia, and kay Jack at sa mga nakikinig at nanonood sa inyo. Thank you for having me. Okay. Attorney, ano po talaga ang nangyari dyan sa loob ng BJMP kung saan umano'y hinarang itong si Ramil Madriaga, yung kliyente niyo po, at may tangkang pananakit po ba or threats? Well, we stand by dun sa kwento ni Ramil, no? Kasi nung time na lumabas siya sa selda niya, ang free time niya kasi para mag-roaming, separate po yung time niya, 5 to 6. Nagtataka siya nung 5 to 6, bakit may nakaabang na isang tao doon? At ang impormasyon na karating sa akin, dahil during the investigation ng NBI kagabi, nandun yung isang kasamahan ko, yun daw detainee na yon, naka-uniform ng pang-basketball at doon nag-aabang sa second floor kung saan yung detention area ni Ramil. At pagbukas daw nung gate ni Ramil, bigla siyang nilusob. Sinalubong nitong taon to at parang hinahamon siya ng away na inaano yung daliri niya sa tagiliran and then parang may bubunutin at kaya isinalyanan ni Ramil yung tao at humingi siya ng tulong sa guard. So, kinoconsider namin yun na serious threat kay Ramil kasi ngayon lang nangyari yun. And yung detention prisoner na yan, bago lang yan sa BJMP. 2 weeks pa lang daw yan. Hindi sila magkakilala para magkaroon sila ng biruan or nung tinatawag na nagkabanggaan lang kasi hindi dapat na doon sa area yung detainee na yon. Dapat ng oras na yun, nakadetain yun, nagtataka siya bakit nasa labas. At kung wala namang siyang masamang intensyon, bakit nung humingi ng tulong yung guard, si Ramil, biglang tumakbo sa selda tong tao na to. Kumbaga, So, of course, nire-respeto natin yung pananaw ng BJMP na minor incident lang yon. Pero hindi na namin aantay maging major incident yan may mangyari dun sa kliyente namin bago tayo umaksyon, di ba? so ang masasabi niyo ba, nagkaroon din ng security lapse pagdating po sa panig ng BJMP? Hindi ko masasabi, no, kasi to be fair naman sa BJMP, from November, kahit nung nakaraang taon pa, binibigyan nila ng extra measure si Ramil. Kaya nga po, even sa mga Oplan Galugad, hindi siya inahalo sa general population. Yung hiwalay na oras na lakad-lakad niya doon, nakaseparate yung time. Binibigay naman ng BJMP yung mga adjustment na yon to secure Madriaga. Pero yung nangyaring ganun, I would not say kung may security lapses or talaga lang sinadya nitong taong tong kung meron man siyang masamang intention at lumapit dun sa gate at tinabangan si Ramil. Ang naramdaman niya kasi noon, dinadala siya sa isang sulok at parang may bubunutin sa likod doon na winasiwas or itinulak ni Ramil yung tao palayo sa kanya at nagsisigaw siya kung humingi ng tulong. And meron testigo dito na isang detainee rin na na-interview din at narinig nung kasamahan ko yung kwento talaga kung ano yung nangyari. So, hindi ko sinasabing pabaya ang BJMP. We appreciate nga yung ginawang efforts kagabi na inilipat na yung, nangyari noong March 3 yun, nilipat na yung detainee sa ibang floor daw at lahat ng kasama sa selda. And ngayon may additional control gates daw yung BJMP para hindi ka basta makakalapit doon sa selda kung saan nakadetain si Ramil sa kay mga co-accused niya. Ay, sino ba itong taong ito? Ano po ba ang pwede niyong isiwala tungkol sa kanya? Sabi niyo, 2 weeks pa lang siya dyan sa BJMP. Sumbaga, bago lang siya, walang may kilala? Anong kaso po niya? Yeah, hindi ko alam yung kaso, no, pero galing daw yun sa Pasay City Jail. Tapos na-commit dyan sa Annex 2. Normally, alam mo, pag nasa Annex 2 ka, mabibigat yung mga kaso ng tao nandyan sa Annex 2. Iba ho dyan pag medyo sobrang higpit po dyan sa Annex 2, napakahigpit ng seguridad dyan. Even lawyers, pag pumapasok kami dyan, kinakapkapan kami. Bawal ang mga gadgets dyan. So, hindi namin alam yung personal na pagkatao nitong tao na to. Pero upon investigation, na-trace na ang mga pamilya nito nakalinya sa hanay ng mga sundalo at militar. Yun lang ang alam naming info doon sa tao na yon na kumumpronta kay Ramil nung gabi na yun. Ganito na sinabi niyo, attorney, parang, di ba, parang hiniwalay na daw ng building ba or ng selda. Pero kino-consider niyo ba na totally ihiwalay na lang siguro, wag na sa Camp Bagong Diwa, ilayo muna siya? May option ba na ganon? Ang movement po kasi ng mga PDLs, kailangan, kung halimbawa kami magre-request, we have to file the necessary motion sa court to do that. Sasabihin namin yung dahilan kung bakit may saan ililipat, may threat to life and everything.
nasa court po yun kung aproban ang paglilipat. Although ang BJMP, meron silang discretion na magkaroon ng movement dyan sa BJMP. Kasi ano dyan Annex, Annex 1 to 4 sa pagkakarecall ko. 1 to 4 ho dyan ang annexes. Marami hong mga jail dyan na under management ng BJMP. Meron dyan yung sa Manila City Jail, Quezon City, Taguig. Nagkataon lang po itong si Laramil na-detain dyan sa Bikutan per order of the RTC 21 Manila, salit na sa Manila City Jail. So, depende po yan sa SILG or sa BJMP kung ililipat nila sa ibang Annex 2. Pero sabi naman ni Ramil, okay siya dun sa Delta 5 and 6. Basta yung control gates na yon, ngayon dalawa na. Ang request niya nga sa akin noon, maparating sa BJMP na wag na silang dagdagan ng BJMP para walang stranger doon sa grupo na yon. Kasi po yung nakakulong sa Annex 5, Delta 5 and 6, pwede silang lumipat sa kabilaang selda. Pero may control gates po yon na hindi ho basta makakapasok yung sino mang PDLs kung hindi ka doon sa selda na yon. And we appreciate yung ginagawa ng BJMP na dinagdagan yung control gates. And kung di ako nagkakamali, parang additional jail guards doon siguro near the control gates para hindi na maulit yung pangyayari na yun. Okay. Attorney, totoo po bang may alok na 500 million hanggang 1 billion pesos para huwag tumestigo itong si Madriaga? At paano po ito ipinarating sa kanya? Nangyari yung telephone call na yun, no? Kasi meron naman telephone dyan na pwede magamit pagtawag sa pamilya. Ang sabi ni Ramil is meron siyang tinawagang number na ibinigay ng misis niya through idalaw. At nang makausap niya, hindi ko ma-recall kung classmate sa College of Law or kasamahan sa ISIP. At ang usapan nila is to follow the words ni Ramil, may 500 million to 1 billion dito. Name your price, you don't need to recant, basta wag ka lang magtestigo. Ganun daw yung usapan nila. May pondo daw para sa kanya. Pero sabi niya, hindi namang usapin pera yan. So, upon consultation with the family, tutuloy niya daw yung pagtestigo kung saan siya papatawag po. Opo. Laking pera nun, makakasilaw naman yung ganong klase ng Kalahating bilyon hanggang 1 billion, di ba? Kaya, attorney, ganito, anong reaction na niyo na rin po dun sa kasong perjury na isinampa hapon ng kampo ni VP Sara laban kay Madriaga? Well, halos 3 buwan din yung lumipas, no? The affidavit was executed November 29, 2025. Nakapagtataka na ngayon lang nag-react si VP Sara doon sa contents ng affidavit na yan. So, itinaon pa during the impeachment proceeding, primarily to discredit. Kasi siguro nung unang panahon, hindi nila binibigyang pansin yung gravity ng contents ng salaysay. But when several complainants used the affidavit, doon sa pag-file ng 4 na impeachment complaint, siguro nakita nila yung gravity na etong affidavit pa lang to, i-adapt ng mga complainants sa impeachment court. And true enough, ginamit nga ng impeachment complainants sa 3 and 4. Siguro na-realize nila na kailangan natang tibagin, sirain ang credibility by attacking yung personality ng taon to na huwag kayong magtiwala kasi criminal to, may kasong kidnapping. Opo. So yung di ba, attack on the personality of the affiant instead of facing the issue, yun ang nangyayari. At yun nga yung sinabi kahapon ni Congressman Bong Suntay, partner, dun sa sinabi na paano natin paniniwalaan yung affidavit ng isang nakakulong? Parang dinidiscredit po niya si Ramil Madriaga. Ano po reaction niyo dun sa naging statement? Yan ang problema sa atin no? Porque may pending case ka as an accused, judge ka na you are not credible enough. Ang credibility will be judged upon by the court, no? Minsan yung mga insider people, remember yung nangyayari sa ICC, insider pa yung mga nagkukwento kung anong krimen ang nangyayari sa loob ng circle nila. And this does not affect yung credibility nila so long as these statements will be corroborated by other independent statements at mapatunayan nila nagsasabi sila ng totoo. Yung pag-akusa na huwag mong paniwalaan yan, kidnapper yan, pending pa yung case, no? In fact, kung ibabalik natin yung sa opinion ng isang congressman, yung mga elected official nga natin, convicted na ng plunder, convicted na ng mga graft and corruption, binoboto pa natin. All because yung sinasabi natin na yung right to choose ng leaders, no? Pero pag halimbawa, yung nakakulong ng ganito, huwag niyong paniwalaan yan kasi kidnapper yan. Maling notion yan, di ba? Harapin nila yung charges, harapin nila yung investigasyon,
sagutin nila yung laman rather than attacking yung personality ng tao. Oo. Sa gitna po ng lahat na ito, ayan, meron ng mga pagbabanta. Sabi niyo po, kahit sa loob ng kulungan, kumusta po ang pamilya nitong si Ramil Madriaga? Well, yung pamilya po, no, kahit ako mismo hindi ko alam kung nasaan sila. Sir? Naku, nag-freeze. Pero ano maganda yung tanong mo, partner? Kasi kung si Ramil mismo ay may banta sa kanya, what more dun sa family? Yun nga, although naputol... Ayan na, si attorney. Attorney, naputol po kayo. Kamusta na ho yung family po? May mga pressure din, no? Kasi maraming lumalapit dun sa asawa na sinasabing tutulungan siyang iurong yung kidnapping, ayusin, basta lang wag na magtestigo, nandun yung mga offer ng pera. So nape-pressure din yung pamilya, lalo na yung asawa. And to the point na nag-stop na yung isang anak sa College of Law, sa pag-aaral niya ng law, dahil nga sa pressure na to. So, mabigat yung dinadala ng pamilya dahil nga maraming tumatawag, maraming lumalapit. Ang sabi nga ni Ramil, wag lang may mangyari sa pamilya niya, okay na sa kanya. Ang mahirap kasi nadadama yung pamilya. Oo, pero ngayon po ay sila ay, paano ba, safe naman, ano? At merong silang security, ganyan? Wala po. Sariling pagbabantay lang po 'yon. Wala po tayong hinihingi seguridad sa gobyerno. Sariling kayod lang po yung kanilang yung pag-iingat. Wala akong binibigay na anumang kapalit niyan na security na galing sa anumang sangay ng gobyerno. Wala po tayong natatanggap sa ganyan. Curious lang, attorney, although alam naman natin na may kaso nga itong si Ramil, pero ito mahalagang testigo siya. Hindi ko alam kung pwede ba 'yon. Pwede ba siya mapasok sa witness protection program kahit may kaso or hindi pwede 'yon? Ang alam ko naman ho, pwede yan. Mag-apply ka lang sa WPP and if you qualify dun sa kanilang mga condition, pwede ka naman tanggapin yan. Remember, nung paglilitis ng panahon ni Congresswoman De Lima and others, mga convicted prisoners pa yung ginamit ng gobyerno ron to testify, di ba? Naalala natin yung mga nakakulong sa Bucor, dinadala sa Kongreso, dinadala sa Korte, nagtitistigo sila and when our group, na kasi may isang kliyente ko ron, when our group challenged yung credibility ng mga witnesses na to, the court ruled na all persons can become witnesses. Yung credibility na lang nila ang pinag-uusapan, di ba? So, hindi porke may pending case ka or convicted ka, you're disqualified to become witness. So, nasa korte po yan to judge yung credibility ng witness the moment na magtestigo siya. So, dapat ang atake po sa issues, hindi po dun sa personalidad ng mga nagtitistigo. Okay, at panghuli na lang po, gaano po kahanda itong si Madriaga na humarap at tumestigo kung ipapatawag sa impeachment proceedings? Anytime po yan, nakaready yan. Hindi kailangan mag-rehearse niyan dahil yung affidavit niyan, bago namin ginawa, sinulat kamay niya yan eh. Remember, graduate po ng abogasya yan, marunong magsulat yan. English pa nga yung mga notes niya sa akin. We just converted into na affidavit form. Anytime ipatawag yan, pagbalik-balik ta rin mo yung kwento ng affidavit na yan, kahit walang bumulong dyan, kabisado niya yung kwento na yan. Kasi sabi niya, yan ang totoo, attorney, sinasabi ko lang talaga yan. Anytime po, willing daw siya magtistigo kahit sang venue daw po. Wait, graduate ng abogasya, pero abogado po ba siya? Hindi po siya nakapasa ng unang take. Hindi siya nag-bar. So hindi po masasabar. All right. Maraming salamat, Attorney Raymond Palad, sa inyong oras. Thank you, di ba? Thank you. Sige pa.